paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagpakita kay Letty sa salamin ang multo ng ulyanin niyang Lola Ima. Bagay na pinaniwalaan ng dalagang kapatid ni Letty na si Ali. Subalit, nang muling lumitaw sa salamin ang multo ng matandang babae, hindi ito makita ng pangalawang asawa ni Letty na si Ray. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Babae sa Salamin sa isa na naman gabi ng lagi. Ano po, Papa? Nagpakita na naman kay Ate Letty kagabi ang multo ni Lola Ima? Oo, Ali. Yun ang sabi sa akin ng ate mo kagabing narinig kong umiiyak siya. Kaya kumatok ako sa kwarto nila ng kanyang asawa. Pero hindi raw nakikita ni Ray ang multo ng Lola Ima nyo. Kaya pala hindi nagising ng maaga sina Ate at Kuya Ray. Napuyat pala sila kagabi. Pagkatapos nating mag-almusal, ikaw na uli ang tumao muna sa tindahan, ha? At may lalakarin ako. Saan kayo pupunta?
sa simbahan. Ano pong gagawin niyo dun? Ihihingi ko ng tulong sa pari ang problema ni Letty sa pagmumulto ng kanyang lola Iman. Father Ariel, matutulungan mo po kaya ang anak ko? Mas makatutulong po ako sa problema ng inyong anak kung makakausap ko siya. Niyaya ko po siyang sumama sa akin sa pagparito sa inyong parokya pero tumanggi po siya. Para po yatang mahirap tulungan ang ayaw tumulong sa kanyang sarili. Nagtataka nga po ako sa panganay kong anak. Dati namang masunurin sa akin. Pero mula nang mamatay ang lola Ima niya, parang nawawala siya sa kanyang sarili. Hindi po natin siya masisisi. Sadyang napakasakit mawala ng isang mahal sa buhay. Lalo pa at sabi niyo, mahal ng anak ninyo ang nawala niyang lola. Father, kung makikipag-kooperasyon si Letty sa inyo, may maitutulong pa rin po ba kayo? Para hindi siya gambalain ang multo ng kanyang lola? Edo, ano ba? Huwag ka muna makulit. Ang dami bumibili, oh. Ali, hindi kita aabalahin dito sa tindahan kung pinakikiharapan mo ako sa bahay ng kapatid mo. Sorry. Kasi nung dumalo ka naman kagabi, masama pakiramdam ko. Ang sabihin mo talagang iniiwasan mo ko. Hindi. Ang sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo na akong pahirapan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Edu, baling mo na lang sa iba yung pagtingin mo sa akin. Bakit? Anong dahilan? Huwag mo na itanong. Alam kong mahal mo rin ako. Maglimutan na lang tayo. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Umalis ka na. Pakiusap. Akong nakikiusap sa'yo. Huwag mo na akong gambalain. Break na tayo. Tayo at sa gusto mo. Hindi kita maintindihan. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Pero... Aling... Narinig mo sinabi ng hipag ko, Edu. Ray... Balis ka na. Kung ayaw mong magkagulo pa tayo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Olino, sipunin, senomet. Ako? Pangulong? Pasok! Hindi nakatrangkay ang pinto. Pasensya na po, Mang Mulong. Walang problema. Nabala ko po yata kayo. Hindi naman, hindi. Tapos na rin akong mag-orasyon at magbalasa ng mga barahan nang dumating ka. Ako nga po pala si Edu. Naparito ako para humingi ng tulong sa inyo. Ano ba ang problema mo? Nabalitaan ko po kasi na isa kayong mahusay na espiritista. Nakagagamot kayo ng mga may sakit. Nakakalutas sa problema ng mga lumalapit sa inyo. Baka po matulungan niyo ako sa problema ko sa girlfriend ko. Nagkasira kayo ng problema? Oo. Nakipag-break po siya sa akin sa hindi ko malamang dahilan.
Anong buong pangalan ng iyong nobya? Magsasagawa ako ng nararapat na ritual at sa pamamagitan ng pangalan ng nobya mo, mababatid natin ang tunay na dahilan ng pakikipagkasira niya sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pakihawakan niyo po itong Biblia. Akin na po, Father Ariel. Ngayong tapos na po akong manalangin, itutuloy ko na po ang pagbibindisyon sa buong bahay. Sige po. Father, nabindisyonan niyo na pong ibaba ng bahay. Pati ang ibang kwarto. Ito na lang pong kwarto ng anak kong si Letty at ng kanyang asawa sa ikalawang palapag ng bahay namin ang hindi niyo pa nabibendisyonan. Pakibukas po ang pinto. Opo. Ay, Father, nakalak po sa loob ang pinto. Paano ko po mabibindisyonan ang kwarto? Letty? Letty, anak! Pakibukas itong pinto para mabindisyonan ni Father Ariel ang kwarto nyo. Nakatulog po yata ang anak ninyo. Nakakaya po sa inyo, Father. Wala po kayong alalahanin sa akin. Maghihintay po ako. Dapat ko pong mabindisyonan ang lahat ng bahagi ng bahay, lalo na ang kwartong ito ng anak ninyo na ayon sa inyo'y lumalabas sa salamin ang multo ng inyong ina. Papa, mabuti pumayag rin si Ate Letting mabindisyonan yung kwarto nila ni Kuya Ray. Nung una, at tubiling kapatid mo, Ali. Pero napakiusapan ko rin siya, kaya hindi ako napahiya kay Father Ariel. Pagkatapos pong mabindisyonan itong buong bahay, hindi na kaya lumitaw sa salamin yung multo ni Lola Ima? Malamang hindi na. Sayang po. Sayang ang alin? Hindi na nilitaw sa salamin o hindi na magpapakita sa akin yung multo ni Lola Ima. Ano ba talagang dahilan? At gusto mong pagmultuhan ka ng lola mo? Natatandaan ko pa po yung huling sinabi niya sa akin nung nabubuhay pa siya. Ali, kahit matanda na ako, mag-e-exercise pa rin ako para lumakas ang katawan ko. Dapat lang po yun, Lola Ima. Para humaba pa yung buhay niyo. Hindi para sa akin. Para sa iyo. Para maipagtanggol kita sa gumagawa ng masama sa iyo. Wala naman pong gumagawa ng masama sa akin. Meron. Matanda na ako at madalas nagiging malilimutin. Nagiging ulyanin na. Kaya hindi ko magawa ang dapat kong gawin. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, huhulihin ko sa akto ang gumagawa ng masama sa iyo. At ipagtatanggol kita, Apo. Ipagtatanggol kita anuman ang mangyari. Kahit na ulyanin na po si Lola Ima, pinagmamalsakitan niya ako. Ayaw niyang may gumawa ng masama sa akin. Sayang nga. At na-aksidenteng Lola Ima mo kaya nawala sa piling natin. Pero hindi ako naniniwala na aksidente ang pagkamatay ni Lola Ima. At anong pinaniniwalaan mo, Ali? Kung hindi totoong na-aksidenteng Lola Ima mo, anong alam mong ikinamatay niya? Ano?
Naririto na ako sa tapat ng bahay ni na Ali. Mula rito sa labas ng gate, makikita ko kung dudungaw siya sa bintana ng kanyang kwarto. Kapag dumungaw siya, sasenyasan ko siyang lumabas, katulad ng dati, para magkausap kami ngayong gabi. Kailangan magkaliwanagan kami. Hindi ako papayag na makipagkasira siya sa akin. Natatandaan kong sinabi niya nung naging kami. Simple lang ang pangarap ko sa buhay, Edu. Ang magkaroon ng maligayang buhay may asawa. At naniniwala ako na ibibigay mo yun sa akin. Alam kong mahal ako ni Ali. At napakabigat ng dahilan para makipagkalas siya sa akin. At ano mo ng dahilan yun na ayaw niya ipagtapat sa akin? Yun ang aalamin ko. Hindi siya dumungo sa bintana. Kaya umakyat na ako dito sa pader. At papasok na ako sa loob ng bakuran. Ngayon, tatapat ako sa bintana ng kwarto ni Ali para magkausap kami. May biglang sumunggab sa braso ko! Sino ang biglang sumunggab sa braso ni Ed? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Babae sa Salamin. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagim.